Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, o ang bugma sa Diyos, o ang pag-iusa sa Espiritu Santo, manakainin. Manaw sa kanimo. Ang Iso, manunganan kita sa pagsaugro, pinit santos na misa, magpaubos kita, o mag-inulso sa atong mga sala. Nagpapisa ako Sa Diyos sa mga nagabang sa kanan, o kanino mga iso, manakalabas sa kapulya mo, sa mga sa puno sa buhat, o sa walang pagbuhay sa kinakaluhan mo. Kaya akong sala, usa na mamuyo ko ka sa Santa Maria, ang kanunay tulay, sa tanang anghel sa Diyos, o kanino mga iso, alumingin ko kay ako sa kinakaluhan ng Diyos. Karin kita sa Diyos na makalagaw sa tanan, o pasayunod sa atong mga sala, dahil ang kita niya, nganto sa kinabuhing dalan. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Iusla kami sa una-una o sa kasing-kasing. Dili sa among gugma alang si mong isugo kanamo o sa among tinguha alang sa imong isahan. Miini kalibutan nga nagkausap-usap. Tabangin kami pagpangita sa mga butang bilibong
na magdala ka namo sa matuod nga mga halipay. Kaya mong ibangayon, pinagi sa Panginoon sa Kristo, imo na nga buhi mong tali, luwag kanimo sa Espiritu Santo, Diyos, angkol sa kamatulan. Amen. Kinunlogitan sa pasahod ni Josue. Gitigom ni Josue ang panangbanay sa Israel dito sa Sikwi. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kalagpuan, ang mga maghuhukom o ang mga opisyal sa Israel o nanood sila sa atubangan sa Diyos. Giingnan ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Diyos sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo, nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates, ug nagsimba sa laing mga Diyos. Usa kanina, mao si Tera, amahan ni Abraham, o ni Nahor. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw, kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Diyos pa nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Diyos pa sa mga Amorihanon dili sa Yuta, nagibuyan ninyo karon. Apan alang kanako o sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao nito ba, dili kayo kami mubiya sa Ginoo, ni mo alagad sa laing mga Diyos. Ang Ginoo nga atong Diyos nagluwas sa atong mga katigulangan o kanako sa kaulignan sa Ehipto. O nakita nato ang dagkong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon, taliwala sa kanyang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giapok sa Ginoo ang katawhan. Ang mga Amorihanon na nagpuyo sa kayitaan. Busa mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya ang Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagamtama kung tanawa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama kung tanawa ang kaayo sa Ginoo. Dahil mo ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdayi maani ang kanunay sa akong baba. Pahimayaan ang akong kala diha sa Ginoo, ang mapausanan makadungog kanako o malipay. Sa Ginoo. Ang Ginoo nagatanaw sa mataro o nagapatalimpo sa ilang mga singgit. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagabuhat o dautan, aron dili na sila hinumduman sa yuta. Nagagtama o tanawa mga kaayo sa Ginoo. Sa pagsinggit sa mataron, namati kanila ang Ginoo. O sa tanan nilang mga kasakit, giluwas niya sila. Ang Ginoo haduol sa gisulay na tao, o sila nga nabuol sa Espiritu, iyang giluwas. Nagagtama o tanawa mga kaayo sa Ginoo. Daghan ang mga kabuol sa tao nga matalo. Apan niining tanan, ang Ginoo nagapaglikawas kaniya. Nagabantay siya sa tanan niyang kabubugan, o walay isa kanila nga nagpapali.
Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod kang Kristo, pag tinahuray amon, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtabog ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglang mutahod o musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod o nagsunod kang Kristo. Ang bana, mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alam niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bukos niyang kaanyag. Putli o walay kasaway, walay buling o kunod, o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay na sila sa kaugalingon niyang lawas, hinunua, pakanon niya kini, o atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa o silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan o sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo o ang simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayamon ikaw, O Ginoo. Daghan sa iyang mga kinunan, nakatungkol ni o Ginoo. Lisod ka yung dawaton kining pagtulon-anak. Kinsa ba makasabot ni bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus na nagpagulpul ang iyang mga tinunan bahay ni.
Busan inan niya sila. Nagpapabunaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit, makita ninyo ang anak sa tao na kaya balik sa iyang gigikanan. Mabunaw ba lang ihapon ka mo? Ang naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu. Dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong isulti kaninyo, Espiritu o kinabuhi. Apan pipilan kaninyo, wala manuo. Nahibalo si Jesus sukat pa sa sinundan, kinsay dili motuo, o kinsay magpudhi kaniya. Ug midugang siya sa Panginoon, mauman gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makakalikan ako, gawas kung itugod kini sa Amahan. Tungod niini, daghan sa iyang mga tinunan, hindi o wala na gayon, mukuyo kaniya. Busa ninon si Jesus sa napulugduang katinunan. O kamo, mubiya ba usan kamo kanako? Si Simon Pedro itubag kaniya. Ginoo, kinsa may ang kapainan. Anagan mo ang magpulong na naghatag o kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami o nasayod na ikaw mao ang balaan na Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mayroon ka na tanan. I grew up in the year 80s, 70s and 80s. No? So Marshall babies. No? Marshall babies. So dekada 70, 70s and 80s. So mo kung gitawag na the Marshall period. During the time, pisod kayo, kinabuhi ko mura pahalog kita na ay mga kahalugan. Ang among kahalugan, kami mga bata, kung gitawag ng mga checkpoints. Checkpoints. Bagat kayo checkpoints, ito mga panahon sa 70s and 80s, no? So, wala ay checkpoints sa usahay, sa barangay tanod. Magpunta sila ng pilot checkpoint, mga tanod. Nasa checkpoint sa CHDF. Kadun ko mo ng CHDF. Mga lalaki na ito ay mga lulu-lulu ng CHDF. So, yun sa CHDF, Civilian Home Defense Force. Muna ng CAFGO. Kabang panahon na, CAFGO. So, CHDF na. So, nandili na kumplito, pero pwede rin. Kita ka gani kumplito, uniforme, CHDF na. Masunod sa CHDF na checkpoint ng police. So, dahil na idala ng pistula, police, kaki, kaki, uniforme sa police, brown, kaki. So, may pistula. Olimpio ka na ng police. Yung sunod na checkpoint na PC. PC, no? Philippine Constabulary. Nasa ito lang ako garan o carbine. So, nagkatako kita garan o talaga PC. Ano ito? Talaga PC, no? Ang kayo, limpyo uniform. Then, sunod sa PC. Na ang army. Ang mas gabi na ang army. Ready to war ang army sa muna. No? Full battle gear kaya sa kailangan. Checkpoint natin. Gila naman kiniguro. Ano yung army?
checkpoint sa Tanggol, Barangay Tanggol, checkpoint sa CHDF, checkpoint sa PC, checkpoint sa Army, no? Pero mulumay niya na, mulumay niya, hindi makakita nila. Sakto din natin niya, nakala sila, nagmali, pero pwede, naiwag dyan, masadalan, yun na ay usa ka checkpoint na kahadlukan kayo sa tanan. Labihan kayo sa mga bata. Kini na naagina-permit. Naagina. Usahay na checkpoint na wala ang Tanggol. Usahay checkpoint na wala ang CHD. Pero kini na checkpoint na naagin. Mauni ang checkpoint ni nanay. Checkpoint ni nanay sa gate sa inyong balay. O, pinakahlukan din sa tanan. Ang ini sa mga checkpoint, isip kami, lipay kami, no? Pero pa, ulunan sa balay, pinakahlukan yung mga checkpoint. Labi na kung hapit na, nilapas na ka sa alas 6 sa hapon, o alas 6 sa hapon, wala ang gabi. Nalapas na rin ka. Tayo ka. Lagi kayo makitang tao o bata, alas 6 sa bihi, o na. So, napawala pa tayo ka na check. Sinanay, mabunan na ka. So, kahit lang. Pero ang panahon na, napawala, checkpoint ni nanay. O yung nanay, ang pinakadukan sa tanan na checkpoints. No? So, may soon, isang kadukan ko si nanay, kung gagantay ko di mabuhat ka na ito, nga para ka na ito, lisod kayo dawaton. No? Labi na yung balakon sa mga pagkaon. Pugso yung pagkaon. No? Pugso kag-inon yung butana. Pugso pagkaon o mga ulutan, mabutan. No? Kanon kag, saan na mga pait yung pagkaon? Kanon ang marguso o ang palaya. Kanon kag malunggay, kanong kalupati, kanong usap ka, ang kangkong, apa ba ng kapanapan? Kapanapan? Para sa tao, kapanapan, no? Kanong lapoy, lapoy, di ba tingala, di ba kapata ko, lapoy mo na lang, sa Bisaya sa Ilonggo, laswa, laswa sa Cebu ko tawagin ang utang Bisaya, sabaw utang Bisaya. Gusto ko nagkawa na pinaging pagbuntan, paging paing mo, paging gatas, ordinary gatas, gatas sa baka, walang baka, gatas ka din. Kaya mga di ka kasabot ng pait kayo, lisod kayo dawaton, hindi ng mga pagkaon o mga ilimnon. Pero in the end, nawa, mga itong nindot kayo sa lawas, no? Karoon, tagawa, kung sa gatas sa anding, gatas sa bangka, ay tagawa, inyong katubang ron, kung kayo, mabis kayo. Nagkiwapok sa mga, kung sa mga kabuntan, ingay mga bata, inom gatas para wapong wapa. So, dahil yung mga tulunan, mga balaod, household na mga balaod, nga mga bigay takasabot na nabubuhat kayo sa ating minahan, binikanan, mamahan, pero atong ginawa, atong ginawa. Lisod daw sa bata ng pamumutan, lisod daw sa kabata, nung inom mo gatas sa baka, gatas sa kabaw, gatas sa kanding, pero ako na nainom ka na, no? Pero lisod, tinuod, pero in the end, mayo na ito para nato, sa nato ang pagkakas. So, pero nalaman mo sa ginahon sa mga bata, sa inom sa mga bata. So, ang checkpoint sa una, pero in the end, checkpoint ni nanay mo, checkpoint na i-check kung hindi yung mga anak asa na sila ng mga lagyan ng mga wala ng mga bata. So, mga igsoon sa atong pagtulunan sa ating Panginoon, tawag kayo, nakasulti ka itong mga tao, lisod man tayo
Lisod dawaton kini mga pagtulon na kinsa may makasabot ni ini katong mga tao na nagbagulgol, mga tao na niligramo sa mga pagtulunan ni Hesus Kristo. O tungod niini, ibiya sila kaniya. Pinagbibiyaan si Jesus o wala sila musunod kaniya. Sa atong kinabuhi, sa atong kinabuhi ganon, unsa o kinsa may atong ipili. Ato pa ba ipili si Jesus? Kinsa may angay natong pilion karong panahon. Ang mga balaod nga sumpak sa balawon sa Diyos, ang mga balaod nga sumpak sa balawon ni Jesus, unsa may ipili, kinsa may imong ipili. Every day, ang atong kinabuhi, ang atong life is made of different choices in life. Imong mabigay ipili si Jesus, no? Pero ang pagtubag ni Pedro, ni San Pedro, Ginoo, kinsa may among kapaingnan. Ginoo, kinsa may among kapaingnan. Ana kanimo ang pulong na naghatag o kinabuhi, walay katapusan. Nagtuo kami o nasayod. Nagtuo o nasayod o akina. No? We believe, we are convinced na tuo nasayod kami na ikaw mao ang balaan na Diyos. Kita, nagtuo kita o nasayod na si Jesus mao ang balaan Diyos. Si Jesus, Diyos, si Jesus, anak sa Diyos, si Jesus, atong panunubos, atong manubuas. Si Jesus pa ang akong ipili. Daghan kayo mga challenges in life. Pero niining mga challenges in life, ato ba siya ipili? Kinsa man, unsa man, imong ipili. Mao kini ang atong pananagunan. Dawatan si Jesus, ang pilihan si Jesus, only challenge for us today. Do you accept Jesus? Dawatan si Jesus. Yung magkabata atong pinunduman. Dawata ang lawas o dugo ni Kristo, ang Eucharistia. Sa tanang ng Christian churches, kita rin ang mga Katoliko, ang nagtuo ng kanang Eucharistia, kanang panong vino, tinugod na ng lawas o dugo ni Kristo. Lisod kay na dawaton. Ang ubang Kristiyano, wala ka dawat yan. Kita lang mga Katolikong Kristiyano na nagtuo na sayod na atong gidawat niya na makita natin ang usa ka paano, usa ka vino, lawas o dugo na ni Kristo. Si Kristo kana. Mutuwa na sayod na. Lisod na dawaton. Nakapabugnaw ba kini kanimo? Dawata ang lawas ni Kristo. Ikaduha, dawata ang balahon ni Kristo. Kung sa may ang balahon, the law of love. Pero itong higugma ang Diyos, higugma yung mga isikataw, pero ang balahon kaningon o higugma sa ang imong kaaway. When was the last time na imong ihigugma ang imong kaaway? When was the last time na ato ipasaylo ang atong kaaway? Laban na kayo ng imong kaaway na sa imong katubangan permit. No? Kasi dili mo may muna something kaaway. Kasi sa tingog diya, imong kaaway, imurang bana. Ang talaway mong bana. Imurang asawa. No? Imurang ginikanan. Imurang anak. Imurang pamilya. Ugangan. Hindi na tumangitag kayo mga kaaway. Imo ba napasaylo ang imong kaaway? Balakod sa pag-igugma ni Jesus. Dawata ini, labi na ang pag-igugma sa imong kaaway. Lisod. Si Kristo na anak ay balakod nga niingon, igugma ka
imong kaaway. Ang uban ng mga reliyon, tama po na siya igugma. Diyos, igugma ang sinatao, pero sa si Kristo, igugma asad ang imong kaaway. Kinsa ba imong kaaway? Nagpabugnaw ba kini ang isugo ni Kristo kanimo na imong igugmaon o kasayuon imong kaaway? Third, dawata ang krus ni Kristo. Dawata ang krus ni Kristo. No? Naibubang mga reliyon diyan na wala yung krus. Karoon na ako yung mga Kristiyano ngayon, pili rin yung malipayo na Kristiyano, wala ka ng mga krus sa atong kinabuhi. Wala. Si Kristo ni Imon, kung naihan ka o kalawasan, dawata ang krus. Layan ka kitod na kalipay, dawata ang krus. Layan ka kalinaw, dawata ang krus. Layan ka kinabuhing tunay, dawata ang krus. Biyahin ang uwan ng dawata ang krus. Masa ka kita, kalipay sa krus, kalinaw sa krus, no? Kinabuhing sa krus. Pero hindi mo nagkatubuan. Nagpapabugnaw ang kinikanimo ang krus ni Kristo. Walay katuligo o walay krus. So ikatulo na, ikaw pa sa ikaw pa. Dawata ang simbahan ni Kristo. Daghan na kayo mga nagkalaylay ang simbahan ng Kristiyano o sa tinulog na simbahan ni Kristo. Peter, you are rock and not this rock. I will build my church. Whatever you declare, loose on earth will be loose in heaven. Whatever you declare, whatever you declare. Mauna si Pedro, mauna ang atong simbahan. Ihagitan sa Kristo ni Kristo. I will build my church. So, walay ang mga simbahan, walay apostolic foundation, iligitan ni Kristo. Nakapabugnaw ang kinikanino. Si Kristo na si Pedro, usay nakapabudhi ni Jesus. Si Pedro na deny ng Jesus na himong foundation of the Church of Jesus Christ. Nakapabugnaw kinikanino. Mutuo ba sa simbahan? Labi na sa atong mga moral teaching, mga balawad nato, mga pagtulunan sa simbahan. Labi na karoon yung mga balawad sa divorce, sa abortion, sa assisted suicide, o daghan pa sa same-sex marriages, mga balawad sa simbahan, mga moral teaching of the church. Nakapabugnaw ba kanino? Kini moral teachings of the church. So, mga usay, kung hindi mo ba bihat na lang sa simbahan, di man din pwede kaston sa simbahan. No? So, di man din pwede magpa-abortion, di man din pwede mag-divorce. Biyakan natin ang tamay pamintag ng lain-lain simbahan. Nagpapabugnaw ba kini-kanina? So, may soon, and lastly, say last, dawata ang inahan ni Kristo. Kinsa inahan ni Jesus? Si Maria. Sa nagkalain-laing Kristiyano mga simbahan, kita mga Katoliko na ay dakong pag-debosyon kang Maria. Ang inahan ni Jesus, ang inahan sa Diyos. Believe in her, don't worship Mary. Mary is not God. We don't worship her. We have our devotion sa tuwang inahan. Just like our devotion sa mga ginikanan. No? So, nakapabugnaw ba kinikanin mo? Nanan mo na atay pagtuos o pagsalig sa mga tamang ni Maria kanako. Nakapabugnaw kinikanin mo? Ubiyat na kaniya ni Jesus. Biyahin mo siya nga lisod kaya ni dawaton. So, may lisod mo, kini ang challenge for us today. No? Remember, kini mga lisod na mga pagtulunan, lisod dawaton, lisod sa aton, nagikan ka ng Jesus. O siya mismo lisod, kamusal, mubiyat, kamuganap.
ako, biyaan ninyo ako, hindi na musulod ka na ako. Kung sa kini, no? Dawata ang lawas dugo ni Kristo, dawata ang mga balaw ni Kristo sa pag-igugma sa atong kaaway, dawata ang krus ni Kristo, dawata ang simbahan ni Kristo, dawata ang inahan ni Kristo. Kung sa may mong pagtanaw ini, lisod ka kayo pagdawat, lisod dawaton, o lisod sabto, ini mga butanga, o tungod ini nakapabunaw sa iyong pagtuog na niya, o tungod ini mubiya sa ikaw. Pero ayaw kalimot sa unsay ito ba ni Pedro. Ito ang mangatan siya sa Jesus. O kamu, mubiya ba usab kamu anako? Ito ba ni Pedro, pinaupunta, mausabi ang atong tubag na naya ang pagtuog o nasayod kita. Ginoo, kinsa may ang kapainan. Anagan mo ang ulong na naghalag o kinabuhi, walay katapusan. Kitang tanan, nagatuloy kami sa usa ka Diyos, ang Amahan magagagaw sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o hindi makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Diyos, dianak sa mahal sa wala pa'y katuligan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Dianak dili binuhat, usag tingaya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Ikanaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimo tao. Tungod ka nato gilansan siya sa krus. Sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matayo ginubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nagkasaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang magagawang hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak, dungan sa amahan o sa anak. Isimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sama ang Pedro, makailangan na kita ang Jesus, ug musali na ang Diyos mamati sa mga pag-ampo na atong ihalan uban ang pagtuo. Mutuaw kita, amahan, pamatiyan ang among pag-ampo. Amahan, pamatiya ang among pag-ampo. Nga among napangulog sa simbahan, mutubo o mulambo, matag adlaw, diha sa pagtuo, o sa pagigugma kang Kristo, o sa iyang simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan, sa tibuok kalibutan, kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan, sa mapausanon ug matuog pag-alagad sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawong nga pag-ila kang Jesus, makaangkon ug hait nga sa labutan, diha sa balaang kasulatan,
ug sa mga pagpanudlo sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang mga batanon maghihatagon sa ilang kaugalingon ug mosano sa tawag sa pagpapari o pagka-religyoso. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya ang among pag-ampo. Nga imo utang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumon mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-adto sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay ug walay tagtungod nga mohipos kanila makadangat sa langit ng puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya ang among pag-ampo. O Diyos, naghangyo kami kanimo ngayong tungkol kay among mga pag-ampo. Kaya manipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, na manuluyon ang higit na sakripisyo ni Jesucristo, mao'y naghimo kanamo ng katawhan sa Diyos. Diya sa imong buwa, ihatag ang kalinaw o kahiusan. Nangyay sa imong simbahan. Kinamang ipangayo, pinagi ni Kristo, ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang mga kasikasan.
Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa iyong atang Diyos. Angay ug matarong. Santo sa mahal Diyos na tunay o makatagawang sa tanan. Angay o matarong iyon, magpasalamat kami kanunay o sa tanan dapit, tinagi ni Jesu-Cristo. Amen. Kaya siya kung kay naluwi sa kasaripanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpapatao, ikan ni Maria Mary. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kabit niya, ikan sa kamatayon dahil. Kung sa iyong pagkapanaw, pinagay siya kanamo, pinagwalay katapusan, uban kanimo, anto sa kanamo. Kini yung misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo namatay.
kayo sa diyan sa Espiritu Santo. Ginong imong simbahan sa tibok kalibutan. Iwa nga maipit kami diya sa Roma. Uban ni Francisco among Papa, Ihulito among Obispo, o sa tanang mga pari. Inunabiyo sa among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila. Unang tanan nga namatay, iya si mong kalugoy. Dahil sila tanan sa pagsukong sa kahayat. Kaluy, kami tanan yung mga kamit-anyan na makakakot. Uban ni Maria, ang inahan mamulay sa Diyos, uban ni San Jose, uban sa mga apostles, uban ni San Pedro, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa kapilan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon, ug kamo ikaw ngay mayaw, pinahagi ni Jesucristo. Pinahagi kanina, uban kanina ang pinagkat. Ihatagan kanimo makagagaw ng mga diya sa tayusa sa Espiritu. Ang kanang lubog ng Maya, ang tod sa kahaptunan. Pagsalim sa mong simbahan. O sigo sa mong kabubuton, at
Sali kami sa iyong kalinaw o kayusan. Ikaw ang buhi o hari hangtod sa kahaturan. Amen. Ang kalinaw sa Diyos kanunay, manakarin. Manaw sa kanimo. Ipakita ang pag-inig sunay. Kini mo ang pagdayo sa Diyos na nagawag ka sa mga sala sa tanduya mula ang idapit alang sa pahihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
pagkanawa, magdugang ang talim ni kanamo, sa makaalim na gamon sa imong ugma. Tultuli o agaan ang among mga paningkamot, aron mapapahimuod kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini ang ipamayo, pinahagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pag-ampo sa mga Valenciano ngadto sa inahan sa mga sinalingway, kitang tanan. Kaluhi kami, Senyora, o ginahan namo. Panalipdi ang among banay, ang among lungsod, ang among nasod ug ang tibuok kalibutan. Ipahilayo ka namo ang mga kadautan, kataragman ug mga kasamo. Iusaha ang mga kasing-kasing nga nagkatigulaan, uban sa kalipay nga among pagabatihon, isip mangungunahan. Pinalagi sa inyong panabang, mahatagan unta ang tanang mga parokyano sa mga grasya nga ilang gikinahanglan sa kalag ug sa lawas. Kanduga ang mga kasasala nga mubalik sa Dios. Tabangi ang mga masakiton nga sila mapailubon sa ilang giantos. Namdagi ug gasigang among mga sinista. Nga sila sa ilang kinabuhi. Isip mga pari nga gikan sa Valencia. Kaya yung pagtuli kanunay ang among mga kaparian, mga madre, mga reliyoso, o mga misyonero, na magpagkanunayon sila sa ilang okasyon, sa pag-alagad sa Diyos. Mahiyusa unta kami uban kanimo, sa gingharian sa langit, uban sa sumugay sa langitong amahan, uban sa imong anak na si Jesucristo, nga nahiusa sa Espiritu Santo. Amen. Malingkod kanimo. Ang mga kaibigan, BC Masis Pension, Agosto 27 at Tawin ni Martes. BC Barangay Badayang Mano, alas 6 sa gabi sa Barangay Generation. Agosto 29 at Tawin ni Jueves. BC Barangay Mampas, alas 6 sa gabi Santo Niño Chapel. BC Lihong Sukat, Agosto 30 at Tawin ni Viernes. BC Barangay East Balaban, alas 5:30 sa hapon, Barangay Generation. Ang replika na imahen sa atong patrona, inahan sa mga sinalingway, anaan na karon sa Barangay North Poblacion. Ihatod kini sa Barangay South Poblacion, karong umaabot na Sabado, Agosto 31 sa alas 9 sa buwan. Nagawalayon ang pagpapitnan sulod sa atong simbahan. Alang sa mga buot o domain, niining ang atong project, palihog lamang sa paghatag diha sa opisina sa parokya. Ang atong second collection, atong sa maitagana niining ang project. Ang Diocese of Great Image sa Birhen sa Fatima, mobisita sa atong parokya karong Agosto 29, Huwebes, ug hangtod kini sa September 1, adlaw nga Domingo. Ihatod kini sa parokya sa Kainjukan sa September 1. Ug ihangyo ang mga kabataan sa pag-ari sa atubangan alang sa pagbendisyon. Daghan kayo salamat po ninyo. Salamat kita o atong bindisyonan ng mga kabataan. Lingkid. Kami sa Pilipinas, kawalan mo na sa upang naso, kami po sa upang mga natin mga bata sa simbahan. Tulad na
golden girls na dito sa sulit. Ang ay kining pasalamatan, ang ay kasi bigdisyonan na mga future sa simbahan. Bigdisyon ang sa mga kabataan, pag-awag kita. Lagi itong mga may kumaw sa tanan. Nagadahin kami tungod sa paghatag ni mo kanamo kang Isus na among manunubos. Gibidisyonan niya ang mga kabataan na minulog niya. Dawaton ka niya na mahinampon sila na minulog niya karon. Tanawa na may kumamon kini mga kabataan. Bantahin sila kung ilang kinikanan sa inyong ugma. Magtubog ka sila diha sa kaalam o sa panuilon o sa puso diha sa inyong presensya o patubangan sa tanan. Kining bidisyon ang ibangayo ang mahal, pinahasi mo ginigumang anak sa Yesu Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kanina. O paghalangin sa Diyos ang mga lagahon sa tanan. Pamahanon o ganap o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kanina